Ninth Lord, hindi maganda ang sitwasyon sa Hong Kong City kailan lang at hindi pa nahuhuli ang trader sa grupo. Kadarating niyo lang po. Kailangan niyo ba ng dagdag na tauhan? Huwag na. Ipaalam mo ang balitang nagpalit ako ng sasakyan at mag-isa lang akong aalis. Ngayong gabi, mahuhuli rin natin ang trader na iyan. Walang silbi. Kahit isang lalaki lang, hindi mo pa mabantayan. Ang tungkol sa pagpunta ni Lian at Shen Ziqing sa hotel, balitang-balita na sa Hong Kong City. Tingin ko bilang asawa ni Lee, malapit nang matapos ang oras mo. Dapat kang magdalang tao sa anak ni Lian ngayong gabi para maging matatag ang posisyon mo sa The Lee family. Kung hindi ay ipapatigil ko agad ang pagpapagamot sa ina mo. Sasakyan iyon ni Lian. Siguradong nasa loob siya. Mga kasama, sabi ni Second in Command, kunin niyo siyang buhay. Ninth Lord, napilitan lang din po ako. Ninth Lord, parang awan niyo na po. Ninth Lord. Ninth Lord. Ninth Lord. Okay lang po ba kayo? Sinadya niyo pong gamitin ang sasakyan ni Young Master Lian at talagang lumabas ang trader. Ano po ang gagawin sa kanya? Tapusin na iyan. Narinig niyo ba? Tapusin na iyan. Bakit ang init? Ang init niya. Nalasing yata siya sa gamot. Mag-asawa naman tayo. Dahil sa epekto ng gamot na iyan, tutulungan kita. Sinong nagsabing mag-asawa tayo? Dapat kang magdalang tao sa anak ni Lian. Kung hindi ay ipapatigil ko agad ang pagpapagamot sa ina mo. Gawin natin ito. Ang Lian na iyon na walang hiya, hindi man lang siya nag-ingat nung nalason siya. Hindi siya si Lian. Kung ganoon, sino siya? Ibinigay ko ang una ko sa isang estranghero. Patay ka, Song Qingwu. Dalawang beses akong sinet up sa isang gabi. At mabilis din siyang nakatakas. Ninth Lord, lumabas na ang resulta ng laboratorio po. Ang lason sa katawan niyo po ay mula sa parehong batch na binili ni Jiang Manlin noong nakaraang buwan po. Nagmamadali ang hipag ko na padalhan ako ng babae. Ninth Lord, ang babaeng iyon, hindi kaya tauhan siya ni First Madam? Imbestigahan mo siya. Kung may kinalaman ba siya kay Jiang Manlin. Opo. Song Qingwu? Saan ka nang galing kagabi at nagwala?
Pumunta po ako sa lumang mansyon para bisitahin si Mama. Siguraduhin mo lang. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong dumaan sa mga pa-hard to get na estilo. Ang puso ko ay para lang kay Ziching. Kung hindi lang dahil kay Lolo at Samana kaya pinakasalan kita, ang katulad mong murang klase, ay hindi man lang karapat-dapat na magpunas ng sapatos ko. Kung hindi lang dahil kay Mama, sino ang gugustuhing magpakasal sa lapastangang tulad mo? Naiintindihan ko po. Mabuti kung ganoon. Babalik na si Tio, may piging sa lumang mansyon mamayang gabi. Siya ang pinakamahirap pakisamahan sa Hong Kong City. Ang Lumayo ka sa kanya. Lian na si Tio. Siya ang hindi dapat binabangga sa Hong Kong City. Huwag Ang kang buhay na gumawa yaman ng na gulo. iyan. Li Hangshao. Sige po. Sinasabi ko sa iyo, nandito ka sa The Lee family. Utang na loob mo pati ang bawat paghinga mo. Kapag narinig kong may sinabi kang hindi dapat, Mag-iingat po ako sa mga kilos ko. Young Master, nandito na po si na Young Mistress. Sabi ni First Madam, pumasok na raw kayo. opo, hinihintay na tayo ni Lolo. Bakit hindi ka pa kumapit? Lolo, Nandito na pala sina Ayan at Xiaowu. Halikayo. Bumati kayo sa inyong tiyo. Siya. Siya pala ang Tio ni Lian. anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong parusahan sa higpit niyan? Pasensya na po. Bakit kayo nakatayo lang diyan? Batiin niyo ang inyong tiyo. Tio, sa wakas ay bumalik ka na rin? Miss na kita. Magandang araw po, Tio. Itong asawa ng pamangkin ko? Bakit parang pamilyar ka sa akin? Nagkita na ba tayo dati? Sasabihin niya kaya ang nangyari kagabi? Noong kagabi. Nagkakamali po yata kayo, Tio. Madalang lang po akong lumabas ng bahay. Kung ganoon, bakit parang takot na takot ka? Kakainin ba kita? Ano po? Xiaowu, mukha lang talagang masungit ang tiyo mo. Huwag kang matakot. Dahil pamilya na tayo. Dapat magkasundo kayong mabuti. Sige na, ipagtimpla mo ng tsaa ang tiyo mo. Tio, ito na po ang tsaa nyo. Ialapit mo pa. Ang mga kamay na ito. Noong tinatanggalan mo ako ng saplot kagabi, hindi ba't ang bibilis nito? Kung hinubaran mo ako ng pantalon kagabi, parang napakabilis mo naman. Tio, ano itong ginagawa mo? Kapag nakita tayo ng ibang tao, mukhang hindi ito maganda. Nung kinukulit mo ako kagabi, hindi ka naman ganyan kahiya. Mukhang napakalinaw pa pala ng memorya ni Tio. O baka naman, sa totoo lang ay nagugustuhan ni Tio ang mabastot nang nakababata sa kanya. Pero kapag nalaman ito ng iba, masisira ang reputasyon mo. Hanshao, oras mo na para bumunot. Bata pa si Qingwu, huwag mo na siyang patulan. Xiao, ang tiyo mo, ganyan talaga ang ugali niya, huwag mo na lang itong damdamin. Wala iyon. Si Tio, nakikipagbiruan lang siya sa akin. Hangshao, ano bang nangyari sa'yo? Nakalmot ako kagabi nung humuli ako ng pusakal. Medyo may allergy lang. Gutom na ako. Kakain na tayo. Li Hangshao, mapapasakin ka rin sa tamang panahon. Tio, upuan iyan ni Ayan. Mayroon ba ditong sa The Lee family na bawal kong upuan? O baka naman, ayaw mo lang akong makatabi? O baka naman,
Pandiri ka sa akin? Hindi po naglalakas loob si Chingwu. Isang upuan lang iyan. Magsiupo na kayo. Sige po. Nakapagtataka ang dalawang ito. Si Xiaowu naman, kailan niyo ba ni Ayan planong magkaroon ng anak para makarga ko na ang aking magiging apo sa tuhod? Hindi naman Naghahanda po na kami po nagmamadali. Tunay ngang maalaga si Xiaowu. Mabuti naman kung naghahanda na kayo. At ikaw naman, Xiao, nasa tamang edad ka na, hindi pwedeng wala kang babaeng kasama sa buhay. Maghanap ka na agad ng nobya, mahalagang magkaroon ng sariling pamilya. Pa, sasabihin ko ang totoo, kamakailan lang po, mayroon nga akong nagustuhang babae. Sinong babae iyan? Kailan mo siya dadalhin dito para makilala ko? Siguradong ang babaeng gusto ni Hang Xiao ay maganda na, ay may pinag-aralan pa. Napakaganda niya talaga. Maputi ang balat niya. At saka, mahilig siyang magsuot ng hikaw na perlas. Ang hikaw na iyon? Bakit parang pamilyar sa akin? Parang pamilyar nga yan. Parang naaalala ko na may kapareho nito si Chingwu. Talaga? Kung ganoon, baka nga kay Chingwu yan. Ang baliw na ito. Tio, mapagbiro ka talaga. Itong hikaw na perlas, napakaraming ganyang estilo sa labas. Hindi dahil parehong puting perlas, ay masasabing sa akin na ito. Sa bagay, sa basura mong gamit, paano itong magiging karapat-dapat kolektahin ni Tio? Sige na, kumain na muna tayo. Sa susunod na buwan, ay kaarawan ko at ikaw ang bahala sa paghahanda nito, Manlit. Sige po, Dad. Xiao, Po, kahit gaano ka pa kabisado, hintayin mo munang matapos ang selebrasyon ko bago ka umalis. sige po, Dad. Kumain na ang lahat. Matalim ang mga salita ni Li Hanxiao ngayong gabi. Ano kaya ang binabalak niya? Kapag nalaman ang nangyari kagabi, wala na ako. Hindi pwede. Kailangan ko siyang kausapin. Han Xiao? Sinabi mong may gusto ka na. Nagsisinungaling ka lang sa matanda, di ba? Sa loob ng maraming taon, bukod sa akin, sino pa ang hinayaan mong lumapit sa iyo? Sister-in-law? Bakit? Ikaw ba ang magdedesisyon para sa akin? Alam mo naman na nagpakasal lang ako sa panganay mo dahil Para lang maging babaeng may-ari ng Dali family, hindi ba? Hang Xiao, ilang taon na kitang hinihintay. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin maintindihan ang nararamdaman ko? May gusto pala si Jiang Manlin sa sarili niyang tiyo. Alam ko ang sikretong ito. Baka saktan nila ako. Sino iyan? Lumabas ka riyan. Sinong nandyan? Lumabas ka dyan. Yari na. Sister-in-law, nagmamadali ka bang huliin ang munting pusa? Baka makalmot niya ang mukha mo. Ikaw. Takot lang ako na may makarinig sa atin. Makarinig ng ano? Na inaakit mo ang iyong tiyo? Sister-in-law, pinapayuhan kitang tandaan ang iyong lugar? Dahil sukdulan ang galit ni Lolo. Sukdulan ang galit niya sa mga babaeng walang hiya. First Madam, pinapatawag po kayo ni Sir sa library. Sige. Naintindihan ko na. Munting. Tiyo? Tapos ka na bang tumingin? Munting pusa. Ngayong alam mo na? Makipagkasundo ka sa akin. Sabihin mo sa akin. Ang nangyari kagabi ay isang aksidente lamang. Mabuting isipin na lang natin na walang nangyari. Ang mga sikreto ninyo, mananatiling sikreto sa akin. Tinatakot mo ba ako? Hindi po. Kayo ang kilalang Hong Kong City na si The Lee Family Ninth Lord. Ngunit, kapag kumalat ang iskandalo tungkol sa pag-aasam sa asawa ng iyong kuya, ang dangal ng mga The Lee family, handa mo ba itong itapon? Pamangking babae.
Parang may nakalimutan ka. Sa pagkakataong ito, ako ang may hawak sa leeg mo. Ibalik mo iyan sa akin. Alam mo ang ganoong kalaking sikreto? At alam mong si Jiang Manlin ay mapaghiganti. Mag-ingat ka. Lumitaw ang 3 kopa. Tila, may babaeng ang gustong lumapit kay Han Xiao. Masyado po kayong nag-aalala, First Madam. Sa mga nakaraang taon, ang mga babaeng lumapit kay Ninth Lord, hindi ba't lahat sila ay sa inyo? At saka, ilang buwan na ang nakakaraan, ang modelong iyon, hindi ba't nawala na siya sa isang aksidente? Iba ang pagkakataong ito. Kahit pa ang aktres na pinarusahan sa lawa o ang sikat na influencer na nawala na, hindi kailanman nagawa ng mga iyon na baguhin ang nakikita sa hula. Bantayan mong mabuti si Han Xiao. Gusto kong makita kung sino ang taong iyon na may lakas ng loob na galawin ang lalaki ko. Opo. Hindi ako nagdalang tao. Anong isasagot ko kay Papa? Isang buwan na ang nakalipas, wala pa ring laman ang tiyan mo. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Malapit na. Bilis-bilisan mo kung ayaw mong mawala ang iyong ina. Hubby, dito ka ba talaga matutulog sa lumang mansyon ngayong gabi? Ayoko ng ganoon. Huwag kang mag-alala. Kaarawan ni Lolo bukas, napilitan lang ako para magpakitang tao. Sino ba namang lalapit sa kanya? Nandidiri ako sa kanya. Sige na nga. I love you, hubby. I love you rin. Sa sofa ka matulog, huwag mong dumiin ang kama ko. Lian, magkaroon na tayo ng isang anak. Nababaliw ka na ba? Wala ka ba talagang hiya, Song Chingwu? Hindi mo ba matiis na maayos kami ni Ziching? Kaya pati rito ay ginugulo mo ako? Pwede na kahit IVF. IVF? Bagay ba yun sa'yo? Sige, kung gustong-gusto mong magkaanak, at gusto na rin ni Lolo na magkaroon ng apo. Pumanap ka ng ibang lalaki sa labas at sa kaniya ka magbuntis. Asawa mo ako, sasabihan mo akong matulog sa ibang lalaki? Ang asawa ko ay si Ziching lang. Sino ka ba sa akala mo? Pagkatapos mawala ang matanda, maghihiwalay tayo agad. Kahit kaninong bata pa ang ipagbuntis mo sa panahong iyon, huwag mo lang idadamay ang pangalan ko. Sige lang, Lian. Dahil napakabait mo. Mas higit pa sa'yo na walang kuwenta, mas mahalaga pa, ang dugo ng tiyo mo. Ninth Lord, masyado pong tahimik sa panig ni Jiang Manlin at wala silang ginagawa. Isa pa, ang asawa po ng pamangkin nyo na ipinapahanap nyo. Wala rin po kaming nakitang kahina-hinala sa kanya. At mukhang hindi rin siya tauhan ni Jiang Manlin. Kung gaano kaganda ang bulaklak, ay siyang dali nito na magkaroon ng lason. Magsisimula na bukas ang selebrasyon ng matanda. Bantayan nyo ng maigi si Jiang Manlin. Masusunod po, Ninth Lord. Dahil hindi gusto ni Li Hangxiao ang mga mapanuksong babaeng gaya ni Jiang Manlin, paano kaya? Kung isang inosenteng dilag? Ano man ang mangyari, ngayong gabi, kailangan kong makuha ang gusto ko sa kanya. Tuloy. Yansan, lumabas ka muna. Opo. Tiyo, gabing-gabi na pero busy pa rin po kayo? Dumalaw ang asawa ng pamangkin ko ng ganitong oras para lang magdala ng prutas. Ang totoo po. Mayroon sana akong gustong hinging pabor sa inyo. Ganyan ka ba humingi ng pabor? Kung ganoon po, ano po bang gusto niyong gawin ko? Kaya tiyo, paano mo balak makiusap? Asawa ng pamangkin. Bakit hindi ka nakasuot ng sapatos? Akala ko po kasi nakatulog na si Tiyo at nagmadali akong maghatid ng prutas, kaya nakalimutan ko. Huwag mo na itong uulitin sa susunod. Opo,
Pasensya na po, Tio. Nadulas po ang paa ko. Pamangking babae. Talaga bang hindi mo kayang tumayo ng maayos? O sinasadya mo lang? Si young mistress kanina ay naghatid din po ng mga prutas sa loob. Hating gabi na. Bakit pa niya pinuntahan si Hang Xiao? Titingnan ko nga kung anong kalokohan ang gagawin niya. Pumunta ka rito ng ganito kagabi? Para lang ba talaga maghatid ng prutas? Tio, madumi po rito? Punasan ko po, para sa inyo. Song Chingwu. Nilalaro mo ang apoy. Tio, gusto ko lang po itong linisin para sa inyo. Song Chingwu, Tio, nasasaktan po ako. ano ba talagang balak mong gawin? Hang Xiao, narito ako para ihatid ang gamit mo. Gusto ko po. Ang makasama si Tio ngayong gabi. Mabilis ang reaksyon mo ah. Hating gabi na. Anong ginagawa mo sa silid ni Hang Xiao? Kapag nalaman niya ang tunay kong balak, bukas sa ilog ay magkakaroon na ng panibagong bangkay. Ma, may naging problema po sa proyektong Ayan. Hindi ko matiis na makita siyang nagpupuyat, kaya naisip kong lumapit kay Tio para humingi ng tulong. Kaso hindi lang basta ayaw tumulong ni Tio, muntik pa siyang. Tingnan niyo po ang braso ko, namemesa na. Tio, sarili niyo pong pamangkin si Lian, bakit kailangan niyo pang? Ma, tingnan niyo po si Tio. Hindi ba't pagmamalabis na ito? Mukhang nagkamali lang ako ng hinala. Kahit ako ay walang pakialam kay Han Xiao. Paano siya magkakagusto sa batang iyan? Tumayo ka na. Ang acting nitong pamangkin kong manugang, pang best actress na ang level. Hindi ito tatalab kung wala ang pakikisama ni Tio. Likas na malamig ang pakikitungo ni Han Xiao at hindi siya mahilig lumapit sa mga babae. Ako na ang kakausap sa kaniya tungkol sa Ayan. Bumalik ka na muna. Masusunod po, Ma. Han Xiao? Nag-aalala ako na hindi ka makatulog, kaya pinagluto kita ng sopas para pampakalma. Hindi ko kailangan, lumabas ka na. Pero, Huwag mo nang hayaang ulitin ko pa ito. sige, basta ubusin mo iyang sopas ha? Ma, may sasabihin pa po ba kayo? Mabuti nang mag-ingat ng husto. Kaysa hayaang makawala ang isa man sa kanila. Bilang manugang ni The Lee family, dapat ay marunong kang makontento at kumilos ng may dangal bilang kagalang-galang na babae. Sa suot mong iyan, hindi ba nakakahiya? Tama po ang sinasabi niyo, Ma. Chengwu, kapag nakita ko pa uli na umaaligid ka kay Tio, hindi lang ito ang aabutin mo. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Tatandaan ko po iyan. Jiang Manlin, akala mo ba ang mga sinabi mo kani-kanina lang ay mapipilit ako na sumunod? Kung hindi ako lalapit kay Li Hangxiao, paano ko makukuha ang kailangan ko para mailigtas ang mama ko? Wala siyang interes sa mga babae. Paano naman kaya kung siya ang kusa na lumapit sa akin? Hang Xiao, nabalitaan ko na lalong lumala ang insomnia at sakit ng ulo mo. Ang sopas na ito ay may wild gastrodia. Ubusin mo ang pag-inom nito. Salamat po, Tay. Hirap sa pagtulog at sakit ng ulo. Akala ko ang taong gaya ni Li Hangxiao ay hindi rin nakaliligtas sa hirap tuwing gabi. Ang bango ng mint ay matapang, pero nakakaakit din sa sinumang makakaamoy nito. Ang una ay aksidente lang, ang pangalawa ay hindi sinasadya. At sa pangatlong pagkakataon, magiging bisyo na ito na hindi na kayang talikuran. Uncle, kapag nasanay ka na sa ginawa kong espesyal na pabango, hindi kaya maging sa panaginip ay ako na ang iniisip mo? Sa oras na iyon, hawak ko na ang sitwasyon. Dahil ako na ang magpapatakbo sa lahat.
Narito na ang matanda. Elderly, Elderly, hangad po namin ang inyong malusog na pangangatawan at mahabang buhay para sa inyo. hangad po namin ang inyong mahabang buhay. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking kaarawan. Huwag po kayong mahiya, ituring niyo po itong sariling inyong bahay. Elderly, mangyaring tumuloy kayo. Elderly, ito po ba ang asawa ng apo nyo? Napakaganda niya at bagay na bagay sila ng inyong apo para silang itinadhana. Mukhang mahal na mahal nila ang isa't isa. Ang mga kumakalat na balita tungkol kay Hong Kong City ay siguradong puro gawa-gawa lang, di ba? Huwag kayong maniwala sa mga nasa internet. Maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Inaasahan ko na malapit na akong magkaroon ng apo sa tuhod. Huwag mong isipin na porket ginamit mo si Lolo para pilitin ako, ay magugustuhan na kita. Tingnan mo ito. Nandito na ang lahat ng mga bisita. Nasaan na ba ang batang si Hang Xiao? Lian, hanapin mo na ang iyong tiyo ngayon din. Sige po, Lolo. Masakit na naman ang ulo ko. Tila ba, pati ang langit ay kampi sa akin. Ang isang taong napakalamig at seryoso ay nagpapatingkad lang sa mga talulot na ito dahil nagmukha silang lalong kaakit-akit. Ang amoy na ito. Sino iyan? Tito, bitawan niyo po ako. Pamangkin, tirik na tirik ang araw pero lumalapit ka na agad. Hindi ba masyado kang nagmamadali? Tito, nagkakamali po kayo. Nakita ko lang po na may nalaglag na bulaklak sa ulo niyo. Natatakot po akong dapuan kayo ng insekto. Nagsisinungaling ka. Anong klasing amoy ang nasa katawan mo? Mint lang po yan. Biglang gumaan ang pakiramdam ng ulo ko. Mint lang talaga? Opo. Sige lang, amuyin mo pa. Habang lalo mo itong nilalanghap, lalo kang mahuhumaling at hindi makakawala. Tiyo, kanina pa po kayo hinahanap ni Lolo. Kapag hindi mo pa binitawan ang kamay ko at may ibang makakita, baka isipin nila na sa asawa ng pamangkin nyo ay may masama kayong binabalak. Masamang. Balak? Sabihin mo sa akin, ang amoy mo ba ay sadyang ginawa mo para sa akin? Nagbibiro po kayo, Tiyo. Ang taong madaling mahilo ay madalas ding makaisip ng kung ano-ano. Walang hiya ka. Nakuha mo pang balewalain ang mga utos ko. Tila, panahon na para maturuan kita ng leksyon. Para matauhan ka at matandaan ang posisyon mo. Napakaswerte talaga ni Manlin. Kahit na maagang nawala ang kanyang asawa, hawak pa rin niya ang buong The Lee family. At siya ang masusunod. Tama ka riyan. Bukod sa medyo malungkot, ang pagiging punong babae ng The Lee family ay isang posisyon na kinaiinggitan ng marami. Ganyan talaga. Ang posisyong ito bilang punong babae ay ipinalit ko sa 20 taon ng aking kabataan at dumaan din ako sa maraming sakripisyo. Biro lang sa inyo. Pero seryoso, para manatili sa posisyong ito, kailangang magbayad ng malaking halaga. Manlin, hindi ba asawa iyon ng anak mo? Napakaganda niya talaga, pati ang pangangatawan niya. Maganda talaga kapag bata pa. Oo nga. Maganda ang bata, ngunit hindi ko alam hanggang kailan magtatagal iyon. Dahil pagkatapos ng lahat, paano makakatagal ang isang marupok na bulaklak sa hagupit ng panahon? Mag-usap muna kayo riyan, hahanapin ko lang ang asawa ng anak ko at may pag-uusapan kami tungkol sa piging.
Ma, Ang sampal na ito ay para ituro sa iyo kung ano ang disiplina. Ngayon ang kaarawan ng matanda pero wala kang modo sa iyong pagpasok. Gusto mo bang ipahiya ang The Lee family? Bilang manugang ng pamilyang The Lee family, ang pinakaimportante ay ang pagiging marangal at formal. Pero nasaan iyon sa iyo? Napakabilis at careless mo. Halos itulak mo na ako sa swimming pool. Ganito ba ang pinag-aralan mo? Tama. Masyadong padalos-dalos. Napakapangit tingnan. Totoo. Sa ganito kaimportanteng okasyon, pinagsasabihan siya ni Manlin. At iyon ay para din sa ikabubuti niya. Ma, lahat po ay kasalanan ko. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Ang pulseras ko. Regalo iyan sa akin ni Han Xiao noong birthday ko. Magpapautos po ako agad para hanapin. Ano? Ako mismo ang kukuha nito. Sige. Akala mo ba porke bata at maganda ka? Ngayong araw, sisiguraduhin kong magmumukha kang tanga. Alam ko nang gagawin mo ito. Kung gusto mo akong ipahiya, hinding-hindi ka magtatagumpay. Magaling pala siyang magkunwari. Interesante ang maliit na bida na ito. Nakita kaya niya ang lahat? Nakita kaya niya ang lahat? Kung ganoon, susubukan ko ang lahat at titingnan ko kung ililigtas niya ako. Saklolo, alam ko na ililigtas ako ni Han Xiao. Ma, tutulungan ko na po kayo. Mukhang nanalo ako sa pustahan. Malambot pa rin pala ang puso ni Tio at ang paglambot na iyan ay ang simula ng paghina ng kanyang damdamin. Masyadong malaki ang itinaya mo. Kung nahulog ka sa swimming pool, mahihirapan na akong iligtas ka. Dahil nakita niyo na pala ang balak ko, Tio, bakit mo pa ako iniligtas? Siguro, nag-aalala ka sa akin, no? Ma, bakit naman siya ililigtas ni Tio? May ginamit ba siyang kung anong pandaraya? Sa ginagawa ni Tio, wala kang karapatang magduda sa kanya. Bantayan mo ang babae mo at huwag mong hayaang magbigay pa siya ng kahihiyan sa The Lee family. Opo. Sa kaarawan ni Lolo, hindi pwedeng magkaroon ng gulo. Mukhang si Tio pala ay mukhang masungit pero may mabuting puso. Xiaowu, basa ang damit mo, magpalit ka na muna. Masakit yan. Huwag kang magpakita ng kawalang galang sa harap ng maraming tao. Mabuti na lang at iniligtas ka ni Han Xiao. Kundi, hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag kay Lolo. Ang matandang pakitang tao na ito, mas magaling pa sa aking umarte. Ma, nasasaktan po ako sa hawak niyo. Pasensya na. Masyadong nag-alala si Mama sa'yo. Tama po kayo, Ma. Salamat sa pagliligtas sa akin, Tio. Sa susunod, tiyak na babawi ako sa kanya. Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Umalis ka na rito at magpalit ng damit. Lian? Kodigo ng pamilya Lee, kailan pa itinuro sa iyo na tratuhin ang mga babae ng ganyan? Tama ang sinabi ni Han Xiao Ayan. Kailangang maging mas malambot ka. Sa iyong asawa. Opo, naiintindihan ko po. Ang pakikitungo ni Han Xiao sa kanya ay tila kakaiba. Pangatlong beses na pareho pa rin. Mukhang si Han Xiao ay iba talaga ang trato kay Song Qingwu. First Madam, maaring nagmamalasakit lang ang pangalawang amo sa asawa ng pamangkin niya, katulad lang po iyon ng pag-aalaga ng matanda sa nakababata. Pareho na naman. Paano naging pare-pareho ang apat na pagkakataong iyon? Kahit kailan ay hindi pa nangyayari ang ganitong bagay. Hindi maaari. Kailangang tapusin ko na ito habang maaga pa. Si Ayan, bumalik ba siya sa silid kasama ang babaeng iyon? Opo, First Madam. Magpadala ka ng mga tauhan para dalhin ang insensaryong ito roon. Masusunod po, Madam.
Tapos na ba? Napakabagal mo? Sandali lang po, malapit na. Pasok. Batang Panginoon, ito po ang pinabibigay ni First Madam. Anong nangyayari sa iyo? Tulungan mo ako, Ziching. Ziching, anong amoy iyon? Bakit biglang naging ganito kainit? May problema sa insensong ito. Hirap na ako. Gusto ko lang naman magkaanak. Maging si Lian man o si Li Hangxiao. Pero ngayong may pagkakataon na sa harap ko, bakit parang ayaw ko? Ano ka ba? Baliw ka na ba? Nagawa mo pa akong saktan. Mahal, hindi ko sinasadyang saktan ka. Si Mama ang may gustong magkaanak tayo. Nilagyan niya ng gamot ang kwarto. Kung handa ka ng bumuo ng pamilya kasama ko, talagang sasaya ako. Sino ang may gustong magkaanak kasama ka? Ang buong pagkatao ko ay para kay Ziching. Hindi kita kailanman hahawakan. Dahil hindi ko kayang makasama siya, kailangang makahanap ako ng paraan para layuan niya ako sa pandidiri. Mahal, gusto ni Lolo at ni Mama na magkaroon na tayo ng anak, kaya tayo ay... Huwag mo akong hahawakan. Pupuntahan ko si Ziching ngayon. Huwag mong isiping pagsasamantalahan mo ang sitwasyon. Hindi ba gusto mong mabuntis? Sa kaniya ka pumunta. Young mistress, tatawag po ako ng doktor para sa inyo. Sandali. Bibigyan kita ng pagkakataong kumita? Gusto mo ba? Ano po ang ipag-uutos nyo? Gawin mo ang sinabi ni Lian at hamakin mo ako. Base sa sinabi ni Lian, inaapi ako. Huwag kang lalapit. Bakit ka pa nagmamaang-maangan na parang inosente? Isa kang basura na hindi man lang gustong hawakan ng amo namin. Marahil ay marami nang dumaan sa iyo. Sumunod ka ng maayos. Babae ako ni Li Hangxiao. Subukan mong hawakan ako at pagbabayarin kita. Sino ba talaga si Ninth Lord? At sa lagay mong iyan, karapat-dapat ka bang maging kanya? Napakatanga mo. Pati pagsisinungaling hindi mo alam. Huwag ka nang pumalag. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Jiu. Ninth Lord. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong galawin ang tauhan ko. Ninth Lord? Hindi ko po alam. Naasawa niyo po pala siya. Ninth Lord. Ilayo siya at maturuan ng leksyon. Parang awan niyo na, Ninth Lord. Ninth Lord, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon, Ninth Lord. Walang hiya ka. Song Chingwu, Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hahawakan. huwag kang matakot, ligtas ka na. Ang init-init ko. Tulungan mo ako. May nainom ka bang hindi tama? Alam mo ba ang ginagawa mo? Gusto kitang makasama. Gusto kitang makasama sa kama. Pagkatapos nito, sigurado akong magkakababy na ako. Hindi ko siya maaaring galawin habang hindi malinaw ang isip niya. Song Chingwu, magpakatino ka. Tawagin niyo ang doktor. Opo, Ninth Lord. Ninth Lord, nawala na ang epekto ng gamot kay Mrs. Hayaan niyo lang po siyang magpahinga. Sige. May nararamdaman ka pa bang masama? Bakit parang sa unang pagkakataon ay pakiramdam ko ay kakaiba? Hindi ito masakit. Masakit ang buong katawan ko, Ninth Lord. Masyado kang naging magaspang sa akin. Mahalaga sa mga lalaki ang dangal nila, lalo na ang katulad ni Li Hangxiao na may napakataas na pride. Wala tayong ginawa.
Na kahit ano. Ano? Kahit nasa ganitong kalagayan na ako, nagawa niya pa rin. Li Hanxiao, tunay ka ba talagang lalaki? Minumura mo ba ako? Hindi po. Tingin ko lang ay napakahusay ng pagtitimpi ni Ninth Lord. Pakiramdam mo ba ay dahil walang nangyari? Ay nakapanghihinayang? Oo naman, kasi kahit may epekto ang gamot ay nagawa mo pa rin tumanggi. Siguro si Ninth Lord ay may itinatagong problema sa katawan. Gusto mong malaman? Bakit? Si Ninth Lord ba? Ang mismong magpapakita sa akin? Song Chingwu? Gusto mo bang malaman ang sagot mismo sa akin? Song Chingwu. Anong ginagawa niyo? Lumapit ka rito. Song Chingwu, ikaw at si Tio. Ano bang ginagawa niyo? Lumuhod ka. Luluhod? Bakit ako kailangang lumuhod? Tio, ano bang ginawa kong mali para gawin mo ito? Naghahanap ka ng taong lalapastangan sa dangal ng sarili mong asawa. Paano nagkaroon ng pamilyang The Lee family ng isang tangang gaya mo? Tio, siya ang unang nakiapid. Tapos binaligtad pa niya ang sitwasyon laban sa akin. Tatapusin ko talaga ang kawalang hiyaan niya. Tio, anong gagawin mo? Napakasakit nito. Subalit, kay sarap namang pakinggan ang kanyang mga sigaw. Ayaw mo pa bang magsabi ng totoo? Sige, tingnan natin kung alin ang mas matibay, ang buto mo o ang hawak kong club. Tio? Tumigil ka. Mukhang mas matibay pa rin ang golf club ko. Tio, Tigil. sa wakas dumating na kayo para iligtas ako, Ma. Kung nahuli lang kayo ng kaunti, ay ang inyong anak ay mapaparusahan na ng todo ni Tio. Hanxiao, kahit na magkamali si Lian, siya ay pamangkin mo pa rin. Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Bakit kailangang maging ganito kalupit? Eh di tanungin mo yang hangal mong anak kung anong nakakahiyang gawain ang ginawa niya. Anong nangyayari? Ganito po iyon. Dahil iyon sa masamang babaeng si Song Chingwu, una siyang nangaliwa, tapos binaliktad pa niya ang sitwasyon, at nagsumbong kay Tio asawa ko siya. Kaya paano ko po magagawa ang ganitong bagay, Ma? Manlin, nakakahiya naman talaga ang manugang mong iyan. Mukha pa lang siyang mga agaw, kaya naman pala hindi siya tapat. Ma, hindi po totoo iyan. Nagagawa mo pang sumagot. Mukhang pinipilit niyo siyang umamin sa hindi niya ginawa, sister-in-law. Sa kalagayan ng katawan niya ngayon, ay baka hindi niya makayanan ang sampal mo. Hanxiao, huwag kang magpaloko sa kanya. Sa kabila ng kahihiyang idinulot niya at ang pagdungis sa pangalan ng The Lee family, kailangang turuan ko siya ng leksyon ngayon. Kaya naman pala napakahangal ni Lian. Kung ano nga naman ang puno, siya rin ang bunga. Ikaw. Yansan. Narito na po ako, Ninth Lord. Ninth Lord, patawarin niyo po ako, Ninth Lord. Yansan. Ninth Lord, patawad po, Ninth Lord. Halika, magsalita ka. Ninth Lord, patawad po. Inutusan lang po ako ng batang Panginoon. Inutusan niya akong hamakin ng madam. Sabi niya basta mabuntis ito, kahit anong pananakit sa madam ay ayos lang. Imposible. Hindi ko sinabi ang ganoong bagay. Hanxiao, tiyak na may maling pagkakaunawaan lang ito. Hindi iyan gagawin ni Ayan. Naintindihan ko na, ang walang hiyang iyon. Sinuhulan niya ang basurang ito, nagsabuatan sila para baligtarin ako. Hindi po totoo. Si Batang Panginoon talaga ang nag-utos sa akin. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ang surveillance video. Yansan, ang footage. Hindi ba't gusto mong mabuntis? Hanapin mo siya. Diyos ko, ang pamilyang The Lee family na ito, hindi ba't sila ang pinakamahigpit pagdating sa reputasyon ng pamilya? Bakit itong nakatatandang apo ay gumagawa ng ganito kababang gawain ng palihim? Noong mga nakaraang araw, nabalitaan ko na itong batang Panginoon ay malapit na malapit sa artistang si Shen. Akala ko ay laro-laro lang, hindi ko akalaing. Si Elder Lee ang laging nagpapahalaga sa dangal. Kung malalaman niya na ang sariling apo ay gumagawa ng ganitong maruming bagay, baka mahimatay siya sa galit. Ma, kailangang kampihan niyo po ako. Kung hindi dahil sa mabilis na pagdating ni Tito ngayon, ang daang taong dangal ng ating pamilyang The Lee family ay posibleng mawala na lang sa isang iglap. Sa totoo lang, nakakaawa rin itong si Miss Song, nagpakasal sa The Lee family, pero ganito ang dinaranas. Manlin, hindi ba't paborito mo ang iyong manugang? Bakit ngayong gumawa ng ganito ang anak mo? Ay tumahimik ka yata? Kayo.
Walang hiyang bata ka. Ano ba ang itinuro ko sa iyo? Ma, pati ba kayo sasaktan ako? Ma, alam niyo naman po, paborito ako ni Lolo. Kapag nalaman niya na ang panganay na apo ng The Lee family ay talagang Ano bang gusto mo? sa loob-loob ko po. Talagang masama ang loob ko. Nag-iwan ito ng malaking sugat sa puso ko, kaya May 5 milyong dolyar sa card na ito. kailangan ko pa talaga ng panggamot para kay Mama. Kailangan talaga ng malaking halaga. Sa totoo lang, ayaw ko rin namang sabihin kay Lolo. Pero itong bibig ko, baka biglang madulas. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano? paluhurin siya at humingi ng tawad sa akin. Umuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin. Ang munting kusing na ito ay marunong palang mangagat. Paluluhurin mo ako para humingi ng tawad? Hinding-hindi ko gagawin yan. Kung balak mong humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng pag-alis, walang pipigil sa iyo. Tiyo, Ma, kung ayaw humingi ng tawad ni Lian, hayaan na lang po natin. Pero paano na lang kung magtanong mamaya si Lolo? walang hiya ka. Nangangahas ka bang pagbantaan ako? Ang sampal na ito ay para turuan ng leksyon ang isang suwail na apo para kay Lolo. At ang sampal na ito ay para kay Mama. Ma, sabihin niyo po tama naman po ang ginawa ko, di ba? Hinding-hindi ito pwedeng malaman ni Lolo. Tama ang ginawa mo. Lumuhod ka. Ma, Humingi ka ng tawad. pasensya na. Ano? Hindi ko narinig ng malinaw. Ma, narinig niyo po ba? Sabi ko pasensya na. Masaya ka na ba ngayon? Maghintay ka lang, Song Chingwu. Hahayaan mo lang siyang makawala ng ganoon? Huwag kang magmadali. Hindi pa nagsisimula ang totoong palabas. Dahil nandito si Jiang Manlin, kailangan ko munang tumigil habang lamang ako. Pero ang atrasong ito, hindi ko ito malilimutan. Sandali, pwede na kayong umalis lahat. Subalit ang nangyari ngayong araw ay usaping pamilya lang nating mga Lee. Ayaw kong marinig ang kahit isang salita tungkol dito sa labas. Kung hindi, makakatikim kayo sa akin. Hang Xiao, mula kailan? Naging ganyan kalapit ang relasyon niyo ni Chingwu? Na labis-labis ang pag-aalala mo sa kanya? Kailan pa naging ganyan kalapit ang relasyon niyo ni Chingwu? At parang sobrang concern mo na sa kanya. Nakakatuwa naman ang mga sinasabi niyo, sister-in-law. Ang nangyari sa araw na ito ay nagsimula dahil kanino? Hindi niyo ba alam yon, sister-in-law? Bakit? Naging mali na ba ngayon ang magligtas ng tao? Ang sa akin lang ay natatakot ako na baka may kumalat na mga maling usap-usapan, hindi iyon maganda. Tama nga ako, nagsisimula na siyang magduda. Malinis ang konsensya ko at wala akong ginagawang masama, kaya bakit ako matatakot sa mga chismis? At kayo naman, sister-in-law. Huwag niyong itulad sa marumi ninyong isipan. Ang lahat ng nakikita ninyo. Kung may namamagitan talaga sa kanilang dalawa. Sa tindi ng epekto ng gamot kay Song Chingwu, imposibleng hindi siya papatulan ni Hang Xiao. Mukhang guni-guni ko lang pala ang lahat. Manahimik ka na lang. Bakit mag-isa ka lang na bumalik? Nasaan si Lian? May inaasikaso po siyang mahalagang bagay. Ngayong araw po, maaari ko po bang makita si Mama? Ngayong araw, pwede ko po bang makita si Mama? Bakit? Nagdadalang tao ka na ba? Wala pa po. Wala kang silbi, hindi ka man lang magbuntis, tapos may gana ka pang makipag-usap sa akin? Pa, kaarawan po ni Mama ngayon. Pakiusap po. Masilayan ko lang siya kahit malayo. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kapag hindi ka pa nagbuntis sa anak ni The Lee family, sa araw na ito sa susunod na taon, iyon na rin ang magiging araw ng huling paalam ng masama mong ina. Song Jende, darating ang araw. Paluluhurin kita sa harap ng aking ina para magsisi. Nasa Hong Kong City pa si Ninth Lord. Naipadala ko na ang eksaktong lokasyon sa cellphone mo. Nabayaran na ang balanse. Mukhang oras na para pasalamatan ko ang ginawang pagligtas sa akin ng aking tiyuhin. Ang tungkol sa pagbubuntis. Kay Li Hang Xiao lang ako aasa. Tila sumusumpong na naman ang sakit ko.
Yansan, dalhin ang gamot sa Xiangshan apartment. May sakit ba siya? Ito na ang pagkakataong binigay ng langit. Tio? Li Hangxiao. Tio. Tio. Bakit ang init-init mo? Huwag. Huwag siyang saktan. Takot siya sa kulog. Huwag siyang saktan. Pakawalan niyo ang kapatid ko. Kung talagang matapang kayo, sa akin kayo lumaban. Huwag mo akong iwan. Tangtang, huwag kang umalis. Sino si Tangtang? Huwag mo siyang saktan. Huwag kang umalis. Huwag kang matakot. Hindi ako aalis. Huminga ka ng malalim. Tahan na. Ayos na ang lahat. Kung sasamantalahin ko siya habang natutulog, masyado na ba akong masama? Sa mga oras na ganito, parang hindi rin siya magre-react. Huwag kang umalis. Sige na nga, magpapakabait na muna ako. Inalagaan niya ako, kagabi. Ninth Lord kagabi po. Ninth Lord, naging pabaya si Yansan nang sumumpong ang sakit niyo kagabi. Patawan niyo po si Ninth Lord ng parusa. Ayos lang ako kagabi. Noong huling beses na sumumpong ang sakit niyo, kahit tinurukan pa kayo ng pampakalma, nasasaktan niyo pa rin ang sarili niyo. Pero sa pagkakataong ito ay, Tio, ano ang pinag-uusapan niyo? Naistorbo ka ba namin? Halika rito at maupo. Tio, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Salamat sa pag-aalaga sa akin kagabi. Anong gusto mong regalo bilang pasasalamat? Kahit ano po ba ay pwede. Masyadong delikadong banggitin ngayon ang tungkol sa pagkakaroon ng baby. Kung ganoon, utang muna ni Tio sa akin. Sasabihin ko na lang kapag may naisip na ako. Sige. Ang insensong ito mula kagabi? Mayroon iyang halo ng peppermint, lavender, at iba pang mga pampakalmang pabango. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat dahil iniligtas mo ang buhay ko, Tio. Marunong ka rin palang gumawa ng pabango? Hilig ko lang po talaga iyon. Sana ay magustuhan. Ay ito ni Tio. Tinatalo ko na ang iyong regalo. Tungkol naman kagabi. Walang nangyari kagabi. Madam, hindi po nakauwi si Ninth Lord kagabi. At hindi rin po bumalik si Young Mistress sa buong magdamag. Ano? Pareho silang hindi nakauwi kagabi? Ibig bang sabihin ito? Nahuhulog na ba talaga ang loob ni Hangxiao sa babaeng iyon? Lalong ba silang nagkalapit? Hindi ito maaari. Kailangan kong mahanap ang masamang babaeng iyon. Hinto. Saan ka pumunta kagabi? Anong ginawa mo? Kaarawan po ng nanay ko kahapon, kaya umuwi po ako para bisitahin siya. Ganoon ba? Pero ang balita ko, ni hindi ka man lang daw nakapasok sa pinto ni Pamilyang Song at pinalayas ka agad? Nagpadala siya ng taong susubaybay sa akin. Ma, ano po itong ginagawa niyo? Susuriin ko ang katawan mo. Gusto ko lang makita kung nagsisinungaling ka. Ate Lee, hawakan niyo siya. Huhubaran po ba ni Madam si Young Mistress? Ma. Masyadong nakakahiya ito. Ma, wag naman po. Ma, wag niyo pong gawin ito. Lapastangan! Humanda ka. Ayos na ang lahat. Hangxiao, ako. Hindi ito pwedeng palagpasin lang dahil kung hindi, hahayaan ko lang si Jiang Manlin na api-apihin ako ng walang dangal. Tio, ang mama mo, natatakot ako. Ikaw? Sister-in-law, itigil mo na yan.
Hansiao, disiplina ko ito sa manugang ko. Wala kang karapatang makialam. Ganoon ba? Baka gusto mong tawagin ko si Lolo para siya ang humusga. Sinabi mo na kay Lolo? Hindi ba paborito naman ni sister-in-law ang magsumbong? Hang Xiao, dati wala kang pakialam sa kahit ano. Pero bakit mo siya pinagtatanggol ngayon? Tinawag niya akong tiyo, kaya natural lang na protektahan ko siya. Pero ako ang iyong sister-in-law. Napakahusay ni sister-in-law sa mga paraan niya. Hindi na niya kailangan ng proteksyon ng iba. Talagang ikinumpara niya ako sa masamang babaeng iyon. Walang hiya ka. Sige, saktan mo ako at tignan natin kung sino ang hihirap sa dulo. Pumunta ka sa dambana at lumuhod doon. Hanggat wala akong utos, walang sino man ang pwedeng magbigay sa kanya ng pagkain. Umaga pa lang. Ano ba itong gulo ninyo? Ang aga-aga pa. Anong pinagkakaguluhan nyo rito? Pa, mabuti naman at dumating kayo. Kundi po, may ilang mga tao na gagawing magulo at marumi ang pamilya natin. Sa tingin ko, ikaw ang pinakapasikat dito. Pa, hindi umuwi ng buong gabi si Chingwu kahapon at hindi natin alam kung kanino siya sumama. Pinagsabihan ko lang siya, pero sumama ang loob niya. Kung saan-saan pa ako isinusumbong, wala man lang siyang respeto sa akin bilang nakatatanda sa kanya. Xiaowu, anong nangyari? Lolo, sa pamilyang ito ay palaging si Mama ang nasusunod. Ang walang hiyang ito. Kung ano po ang sinabi niya, iyon na po iyon. Sinasadya niyang magkunwaring kawawa sa harap ni Lolo. Ang Dali family ay hindi pa pagmamayari ng pamilyang Jiang. Xiaowu, sabihin mo sa akin kung may hinaing ka. Lao Yang. Pa, tignan niyo po ito. Ipapahiya ang sariling manugang sa harap ng marami. Ang namumuno ba ng bahay na ito ay ganyan talaga ang asal? Kung hindi mo kayang pamunuan ng maayos ang pamilyang ito, hindi ako magdadalawang isip na maghanap ng iba. Pa, nagkamali lang ako dahil sa labis na pag-aalala. Xiao, mali si Mama kanina. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Huwag niyo na pong bigyang mali siya, Ma. Kaya lang, hindi ba't lagi niyong sinasabi na kapag may nagawang mali ay dapat may parusa? Tama si Xiaowu. Dahil diyan, pumunta ka sa dambana at lumuhod doon para mag-isip. Pag-isipan mong mabuti kung paano maging tunay na puno ng tahanan. Opo. Parang awa niyo na po, Sir Young Mistress. Parang awa niyo na. Ang masamang utusan na ito, ikaw na ang bahala sa kanya. Lolo, matagal na pong nagsisilbi si Ate Lee sa The Lee family. Sa pagkakataong ito, patawarin na muna natin siya. Kung ano ang gusto ni Chingwu. Salamat po, Young Mistress. Maraming salamat po, Young Mistress. Hahayaan ko muna ang asong ito. Baka sakaling mapakinabangan ko pa siya balang araw. Miss Song, may i-deliver niyo ba ngayon ang mga insensong in-order ko? Handa kaming magbayad ng mas mataas. Kailangan pa ng maraming pera para sa sakit ni Mama. Sige, isend mo sa akin ang address. Dadalhin ko agad yan diyan. Wala ba kayong mga mata? Uupo kayo sa pwesto ko? Ano bang ginagawa nyo? Hindi nyo ba ako kilala? Feeling importante ka naman. Wala akong pakialam kung sino ka man. Wala kang modo, teritoryo ito ni Brother Hao at nangangahas kapang gumulo rito. Naghahanap na naman siya ng gulo sa labas. Narito rin si Li Hangxiao. Gusto ko nang makuha ng tuluyan si Li Hangxiao. Mukhang kailangan ko pang painitin ang kagustuhan niyang protektahan ako. Tigil. Ako na lang ang harapin niyo. Huwag niyo siyang sasaktan. Anong ginagawa mo rito? Ito lang yon. May nalalaman pa palang magandang dalaga na nagliligtas ng bida. Pinoprotektahan niya ako. Napakaganda mo naman, Neneng. Anong mapapala mo sa duwag at lampang yan? Sumama ka na lang sa amin. Magpapakasasa ka sa sarap. Totoo yan. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kaya nga. Ni hindi niyo siya kayang tapatan. Ano? Ano ka mo? Mas lamang kami sa lalaking to, ah. Sino ang nangangahas na umaway sa asawa ko? Ninth Lord, si Young Mistress yon. Mahal na mahal nga ako ng babaeng ito. Ayaw mong makuha sa mabuting usapan, ha? Huwag niyo siyang gagalawin. Ako ang harapin niyo. Ikaw ang haharapin? Sugurin siya.
Leleksyonin kita. Sige, bugbugin niyo ng husto. Huwag kayong lalapit. Magandang dilag. Bitawan mo ako. Napakakinis naman ng balat mo. Tiyak na mag-enjoy tayo. Bitawan mo ako. Sabi na nga ba darating siya? Sino ang walang hiyang nang himasok? Jiu. Ninth Lord. Ninth Lord. Layas. Opo. Nangahas kayong saktan si Dali family. Gusto niyo bang matapos? Alis. Tio, nandito ka ba para iligtas ako? Ayos ka lang ba? Umalis ka na rin. Ako. Pumunta kayo sa ospital? Opo. Young Master Lian, pumunta na po kayo. Dahil nakita ko kung gaano mo ako kamahal, mula ngayon ay magiging mabait na ako sa iyo. Tio, ayaw ko pong pumunta sa ospital. Kailangan gamutin ang iyong sugat. May utang ka pang isang kahilingan sa akin. Gusto ko na ikaw mismo ang maglagay ng gamot sa akin. Iyon lang ba ang kahilingan mo? Bakit, Tio? Gusto mo bang bawiin ang pangako mo? Pumunta tayo sa hotel. Opo, Ninth Lord. Paa mo. Huwag kang malikot. Dahan-dahan lang. Masakit. Nung nagpakitang gilas ka para protektahan si Lian, bakit hindi mo naramdaman ang sakit? Nagsiselos ka ba? Ang sanay mo namang gumalaw, madalas ka bang maglagay ng gamot sa iba? Sa lahat ng nangahas na utusan ako, ikaw pa lang ang una. Kaya ko pang maging mas matapang. Gusto mo bang subukan? Gagamit ka ng pangaakit? Bakit ayaw niyang kumagat sa pain? Ano kaya ang binabalak niya sa pang-aakit sa akin? Ang init ng kamay mo. Wala kang lagnat. Lasing ka na, matulog ka na. Huwag kang aalis. Natatakot ako. Anong bago mong pakulo ito? Ano man ang mangyari, kailangang mapasakin siya ngayong gabi. Sa totoo lang, gusto kita. Kahit alam kong hindi dapat ito, pero Ma, bakit po kayo nandito sa altar para magparusa sa sarili? Sino pa ba kundi ang pinakasalan mong magaling na asawa? Bakit? Lumabas ka na naman ba para magpakasaya? Hindi po, Ma. Madam, hindi po maganda ito. May kasamang babae si Ninth Lord sa hotel. Ano? Sigurado ba ang balitang iyan? Totoong-totoo po. Hindi maari yan. Malinaw na dinala ni Tio si Song Chingwu sa ospital. Ipaliwanag mo ng maayos. Ganoon po kasi, si Jude, pumunta ako sa bar at nagkaroon kami ng kaunting gulo roon. Pagkatapos ay dumating si Song Chingwu para iligtas ako. Nakuha niya ang kaunting sugat, dumating din si Tio pagkatapos at dinala na niya si Song Chingwu sa ospital. Ibig bang sabihin na ang babaeng dinala ni Han Xiao sa hotel ay si Song Chingwu? Imposible iyan, Ma.
Baka po masyado lang kayong nag-iisip, paano magiging si Song Chingwoo iyon? Kahit sino pa ang babaeng iyon, kailangang malaman natin ang totoo. Sumama ka sa akin. Opo. May oras ka pa para magsisi ngayon. Bakit? Natatakot ka ba? Ito ang kwartong iyon. President Jiang, bakit po kayo mismo ang naparito? Sa loob ng 3 segundo, gusto kong makitang bumukas ang pintong ito. Sige po. Ngayon din. May tao sa labas. Hang Xiao, talaga bang may ginagawa kang kataksilan kasama ang ibang babae? Sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok? Lumayas kayo! Ma, mas mabuti pa sigurong umalis na muna tayo. Ayaw kong umalis. Hang Xiao, ano ba talaga ang nangyayaring ito? Ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Anong pakialam mo? Gusto kong makita kung ang babaeng ito ay si Song Chingwoo. Kapag nalaman ito ni Jiang Manlin, mapapasama ang lahat. Ang figura niya? Bakit parang pamilyar? Sinabi ko ba na pwede mong galawin ang girlfriend ko? Sabi mo girlfriend mo siya. Bakit hindi mo kami hayaang makita ang mukha niya? O baka naman, hindi mo siya talaga girlfriend, kundi si Song Chingwoo? Sister-in-law, masyado kang interesado sa personal kong buhay, kaya bakit hindi mo muna ipaliwanag kung ano ang nangyari sa babaeng nahulog sa gusali ilang buwan na ang nakakaraan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nitong mga nakaraang taon, ang lahat ng mga babaeng lumalapit sa akin ay sa huli ay nawawala nang hindi inaasahan. Ngayon na gusto mong makita ang girlfriend ko, anong klaseng katapusan ba ang gusto mong mangyari sa kaniya? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ayoko lang na malinlang ka ng ibang babae. Tumahimik ka? Matagal ko nang dinala si Song Chingwoo sa ospital. Kung gusto niyo siyang makita, pumunta kayo sa ospital. Ma, tara na po. Sigurado namang hindi magagawang akitin ni Song Chingwoo si Tio. Kapag pinatagal pa natin ito, tayo lang ang malalagay sa masama. Layas. Tara. Tara na ma. Layas na tayo. Umalis na sila. Muntik na. Muntik na tayong mahuli. Makipagdiborsyo ka na kay Lian? At maging babae kita? Tinatapos ni Jiang Manlin ang lahat ng mga babaeng malapit sa iyo. Natatakot ako. Baka wala na rin ako sa mundong ito. Hindi ka ba naniniwala na kaya kitang protektahan? Matapos nating magtabi, wala ka nang aaminin? Makikipagdiborsyo ka ba? O kailangan mo pa ng tulong ko? Makikipagdiborsyo ako, pero hindi ako magiging babae mo. Napakabait naman. Aalis ako para sa trabaho sa susunod na buwan. Mag-iingat ka rito. Kailangan ko nang umalis, kundi ay baka mahuli ako. Magsalita ka. Saan ka pumunta ngayong gabi? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ay, nalobat pala ang phone ko. Ma, simula nang bumalik ako galing ospital, nandito lang po ako sa bahay. Talaga ba? Madam, bumalik po ang young mistress bago mag-alas 9. Ma, nang oras na iyon, nasa hotel kami. Ano naman ito?
Siguro po, nakuha ito sa bar. Huwag niyo sabihing ipapahiya na naman ako ni Mama sa harap ng lahat. Kapag nalaman ito ni Lolo. Tigil, sino ang may lakas ng loob na saktan ang asawa ko? Mahal na mahal ako ni Song Chingwoo, hindi niya ako lolokohin. Ma, pagod na po kayo ngayong araw, magpahinga na po muna kayo. Walang hiya ka. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin at hahanapin kita. Kumusta ang sugat mo? Dahil sa iyo, maayos pa rin ako. Song Chingwoo, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Itabi mo na lang yung galit mo at suyuin mo na lang si Miss Shen. Ikaw. Anong nangyayari? Ngayon lang ako binabaan ng tawag ni Ayan. Madam, nahanap ko na po ang may-ari ng hikaw. Mautak ka talaga, Song Chingwoo. Nagmukha kang inosente sa harap ko, pero sa likuran ko pala ay nilalandi mo si Hang Xiao. Madam, gagawin na ba natin siyang... Noong pinatalsik ko ang mga babaeng iyon, nalaman na iyon ni Han Xiao, at ngayon ay baliw na baliw pa si Han Xiao sa kanya. Kapag may ginawa akong masama sa kanya, siguradong pagbabayarin ako ni Hang Xiao. Ibig bang sabihin ay hahayaan nyo na lang po ito? Maraming ibang tao na pwedeng gumawa niyan para sa akin. Sa susunod na 2 araw ay aalis si Hang Xiao para sa trabaho. Pumunta ka kay Shen Ziqing at sabihin mong, kaya ko siyang gawing Mrs. Lee. Opo. 10 na palang araw. Sana ay magbunga na ito ngayon. Ma, bakit po kayo nandito? Hating gabi na pero nasa banyo ka. Anong kalokohan ang itinatago mo? Nagpapalit lang po ako ng damit. Nagpapalit? Kailangan ba ng ganitong patago kapag nagpapalit lang ng damit? Ma, kaarawan po ni Ayan ngayon. Naisipan ko lang po na magsuot ng magandang damit. Alam mo pa palang kaarawan ni Ayan. Heto, kunin mo ito. Ibigay mo ito kay Ayan. Ako? Ano, kailangan pa ba kitang pilitin para sumunod? Tio, Pagkalipas ng 1 oras, magkita tayo sa Xiangshan Apartment. narito ka na? Bakit ang bilis? Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo ba akong makita? Siyempre hindi po. Paano hindi bibilis? Pinagkasya ni Ninth Lord ang ilang araw na trabaho. Sa loob lang ng 1 araw, ilang araw na rin siyang hindi nakakapagpahinga ng maayos. Sige, magkita tayo pagkalipas ng 1 oras. Cheers. Ayan, kailan ka ba makikipagdiborsyo sa matigas ang ulo na iyon para pakasalan si Ziqing? Kahit gaano pa kahigpit ang matanda, hindi niya matatalo ang tunay na pag-ibig, di ba? Tama iyon. Para sa akin, may mga taong sadyang walang hiya na nagpipilit pa ring manatili sa posisyon ng asawa ni Lee. Pinaghintay mo si Ate Ziqing ng napakaraming taon, seryoso. Ang galing. Talagang nakakabilib. Ang husay ng palabas ninyo. Kailan pa naging karapat-dapat ang mga nangangaliwang gaya nyo? Natawagin itong tunay na pag-ibig? Wow, ang ganda pala ng asawa ni Ayan. Ate Chingwoo, dahil nakita mo na ang lahat, hayaan mo na lang kaming maging maligaya. Dahil sa huli, hindi masarap ang pilit na pagsasama, ako lang ang nilalaman ng puso ni Ayan. Sige ba? Sabihan mo siya na kausapin ang matanda para sa diborsyo. Pero tandaan mo, ang posisyon ng batang Madam de Lee family ay hindi para sa kahit sinong hamak lang. Ang isang katulad mo ay hindi man lang makakaabot sa aming pintuan. Ikaw. Ayan, hinahamak niya ako. Gusto kong lumuhod siya at humingi ng tawad sa akin agad. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Narinig mo ba? Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad kay Ziqing. Ang regalo, naibigay ko na. Tungkol naman sa hinihingi ninyong tawad. Sana kayong 2 masasamang tao ay magsama habang buhay. Para sa inyong 2, isang bruha at isang hayop, bagay talaga kayo habang buhay. Ano? Hindi ba't isang mahina lang ang asawa ni Ayan?
Nandito sa alak ang paghingi ko ng paumanhin. Kontento na ba kayong dalawa? Naglakas loob kang buhusan si Ayan, nababaliw ka na ba? Tinutulungan ko lang siya. Lian, may utak pa ba dyan sa loob ng ulo mo? Alam mo naman kung ano ang pinakamahalaga para kay Lolo at kay Tito. Kailangan ko pa ba itong ipaalala sa iyo? Masama ang pakiramdam ni Lolo ngayon. Pinapayuhan kita na huwag kang magsusumbong sa kanya. Tungkol naman kay Tito, nandun pa siya sa ibang bansa, hindi pa siya nakakabalik, kaya wala siyang oras para pakialaman ang nangyayari rito. Pero ang balitang narinig ko ay nakabalik na pala si Tito. Ano kaya kung tawagan ko siya at tanungin kung makakapunta siya rito? Song Chingwu, sandali lang. Gusto ko si Shen Ziqing na lumuhod ngayon din at punasan ang sapatos ko at kakalimutan ko na ang nangyaring ito. Nananaginip ka ba? Ayan, Sundin mo ang gusto niya, humingi ka ng tawad sa kanya. nababaliw ka na ba? Kakampi ni Lolo at Tito si Song Chingwu. Kapag nagsumbong siya, tapos na ako. Nakalimutan mo na ba kung paano pinarusahan ni Tito ang mga traitor sa video na yon? Lumuhod ka. Ipagpatuloy niyo lang iyan. Aalis na ako. Wisit na babaeng iyon. Napahiya ako ng dahil sa kanya. Gaganti ako sa iyo. Sandali lang. Ate Chingwu, gusto ko sanang makipag-usap sa iyo ng sarilinan. Ano na naman kayang binabalak nito? Pwede ba? 5 minuto lang. Wala nang ibang tao rito. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tapos ka na. Magbayad ka. Yansan! Sa tingin mo ba magugustuhan niya ang mga bagay na ito? Ninth Lord, lahat ng ito ay napakahirap hanapin ng mga hilaw na sangkap para sa pabango. Matiyaga niyo po itong kinuha mula sa iba't ibang bansa. Kapag nakita ito ni Miss Song, tiyak na matutuwa siya. Bakit wala pa siya rito? Shen Ziqing, nababaliw ka na ba? Nananakit ka ng tao, alam mo ba iyon? Laban iyan sa batas. Gusto kitang mawala. Dahil kapag wala ka na, saka lamang ako magiging tunay na The Lee family young madam at wala nang mangangahas na agawin sa akin si Ayan. Pwede akong makipaghiwalay kay Lian. Ibibigay ko na siya sa iyo. Hilahin mo muna ako pataas. Sige na? Asa ka pa? Tapusin ka na. Mawawala ka na. Parusahan ka na, itutuloy ko ito. Ziqing? Anong nangyari rito? Parang may narinig akong sumisigaw dito banda. Wala naman po, baka nagkamali lang kayo ng dinig. Nasaan si Song Chingwu? Bumalik na siya. Kanina pa po siya umalis. Ayan, naghihintay na sila sa atin. Halika na, bumalik na tayo. Tio. Saklolo. Ako. Ayos lang na hindi niya sinasagot ang tawag ko. Pero ngayon naka-off na ang cellphone niya. Wala kayang masamang nangyari sa kanya? Ninth Lord, posible kaya na ayaw lang pumunta ni Miss Song? Dahil kaarawan ni Sir Lian ngayong araw. Hindi. Hindi siya ganyang klaseng tao. Mag-imbestiga ka. Opo. Balita ko, Ninth Lord, nahanap ko na ang impormasyon. Matapos pumunta ni Miss Song sa bundok ng Duya para ibigay ang regalo para kay Sir Lian, ay bigla na lang siyang nawala. Ninth Lord, nandoon pa rin ang sasakyan ni Miss Song sa bundok? Hindi pa siya nakakababa. I-trace nyo agad ang huling lokasyon kung saan huling nakita ang signal ng cellphone niya. Ninth Lord, nahanap na ang lokasyon. Nasa bundok ng Duya lang siya. Pero napakalawak ng bundok ng Duya at mahirap siyang hanapin. Hanapin nyo. Kahit anong mangyari, magpadala kayo agad ng mga tao para mahanap siya. Song Chingwu, walang mangyayaring masama sa iyo.
Siguradong nandoon ka lang sa bundok, di ba? Sa mga oras na ito, siguradong nilalamig ka na? At sobrang dilim sa bundok. Natatakot ka ba? Song Jingwoo, nasaan ka ba talaga? Sumagot ka! Tio. Bakit? Bakit po kayo nandito? Hindi po ba nasa ibang bansa pa kayo? Lian. Nasaan si Song Jingwoo? Nagpunta lang siya dito para mag-abot ng gamit, tapos umalis na rin siya agad. Bakit po, Tio? Makinig ka, Lian, kapag may nangyaring masama sa kanya, pananagutan mo yun sa akin. Kung hindi mo siya kayang protektahan, hiwalayan mo na siya hanggat maaga pa. Hindi ko po talaga alam kung nasaan siya. Anong tinatayo-tayo niyo pa riyan? Hanapin niyo siya. Lahat kayo, maghiwa-hiwalay at maghanap. Opo, sir. Ninth Lord, may nakita po kami rito. Hindi mo na siya mahahanap pa. Bangin. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Hello? Ninth Lord, nahanap na namin siya. Hello? Ninth Lord, nahanap na namin si Miss Song. Nandito siya sa paanan ng bundok, kaso tila hindi na niya kakayanin. Tawagan niyo agad ang doktor, darating na ako agad. Tapos na, mawawala na ako. Dakpin silang lahat. Walang pwedeng umalis nang wala ang pahintulot ko. Opo. Song Jingwoo. Song Jingwoo. Song Jingwoo, gumising ka. Nasaan na ang doktor? Padating na po ang doktor. Jingwoo, magpakatatag ka? Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Sa wakas, gising ka na. Doktor! Si Li Hangxiao nga pala talaga ang nagligtas sa akin. May nararamdaman ka pa bang masakit? Ang sakit. Huwag kang matakot. Parating na ang doktor. Pakiusap, tumabi po muna ang mga kamag-anak. Binabati po namin kayo, Bebsong, mula sa pagkakahulog sa mataas na bangin, hindi lang dahil sa nakaligtas ka, maayos at ligtas din ang sanggol sa iyong sinapupunan. Anong sinabi niyo? Hindi mo ba alam? Nabuntis ka, Bebsong. Ito ang medical report mo? 5 linggo at kalahati na, at maayos ang lagay ng bata sa ngayon. Pakiusap, panatilihin po ninyong sikreto ito. Napakagwapo naman po ng asawa ninyo, siya. Huwag niyo pong kalimutang bumalik para sa check-up. Anong pinag-uusapan ninyo ng nurse? Pinapayuhan lang niya akong magpahinga ng mabuti. Ah, talaga? Eh, bakit parang kinakabahan ka? Hindi ako kinakabahan. Anong nangyari sa anak ko? Ayaw ko pang magpa-injection, natatakot po ako. Ang tungkol sa pagbubuntis ko, dapat ko bang sabihin sa kanya? Ayaw ko pong pumasok. Nandito lang si mama sa tabi mo, tara na. Tio, parang hindi niya talaga gusto ang mga bata. Madumi, maingay, at abala. Kapag sinabi ko sa kanya, tiyak na pakatatanggal niya sa akin ang bata. Teka. Buntis ka ba? Buntis ka ba? Paano namang mangyayari iyon? Uminom naman ako ng gamot noong nakaraan. Ibig sabihin noon, gusto mong magkaanak tayo? Hindi.
Hindi ko rin gusto ang mga bata. Tio, wag kang ganyan. Ang tagal na rin natin? Hindi mo ba gusto? May mga sugat pa ako. Chingwu? Chingwu, ayos ka lang ba? Hindi ko kailangan ng pakitang tao mo. Kung gusto mong pag-usapan ng diborsyo natin, sabihin mo na agad. Kapag nailigtas na si Mama, makikipagdiborsyo agad ako at lalayo na kay the Lee family. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan ng diborsyo. Nalumpo na ang kamay ni Ziching at nahulog din siya sa bangin. Sapat na parusa na ang natanggap niya. Alang-alang na lang sa pagsasama nating mag-asawa, kausapin mo naman si Tio para hayaan na siyang mabuhay. Noong pinabayaan mo siyang saktan ako, bakit hindi mo naisip ang pagsasama nating mag-asawa? Kung talagang nag-aalala ka sa kanya, ikaw na lang ang pumalit sa kanya. Mukhang maayos ka naman ngayon, di ba? Mas kawawa pa siya kaysa sa'yo. Bakit kailangang maging ganyan kahigpit? Lian, muntik na akong mawala. Pagkatapos sasabihin mo lang ng ganyan, na dahil maayos ako ngayon, ay kalimutan na lang natin ang lahat? Sinasabi ko sa iyo, hi, hindi maari. Tio, nararamdaman kong mas sumasakit ang buong katawan ko. Sabihan ng mga nasa silong, alagaan nyo ng mabuti si Miss Shen. Tio, wag kang ganyan. Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, ikaw ang susunod na ipapakulong ko doon. Tita, alam ko naman na ikaw at si Ayan ay hindi ako pababayaan. Wala ka nang silbi at puro gulo lang ang dala mo. Muntik ka na ring mapasama rito. Tita, alam ko po ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kaka-aksidente lang ni Song Chingwu. Kapag tinangka mo pa siyang galawin, tingin mo ba ay basta na lang manonood si Li Hanxiao? Kung wala ka lang silbi sa akin, hindi ko isa sa panganib ang lahat para lang iligtas ka. Ziching, huwag mo na akong bibiguin muli. Ngayon, bantayan mo muna si Song Chingwu. Opo. Bakit bigla kang bumalik? Pa, naparito po ako para ibalita ang isang magandang balita. Mahusay, sa wakas ay buntis ka na rin. Magagamit natin ang batang iyan sa sinapupunan mo para makipagkasundo kay the Lee family. Wuwu, ikaw talaga ang mahusay kong anak. Pwede ko na po bang makita si Mama? Teka, Sabi po ng doktor, dahil nasa unang bahagi pa lang ako ng pagbubuntis, ay hindi pa ito masyadong matatag. Kung sakaling masyado akong ma-stress. sige. Hahayaan na kitang makita siya ngayon. Salamat po, Pa. Kapag nailigtas ko na si Mama, hindi mo na ako muling magagawang diktahan. Matapos ang mahabang panahon, dito niya lang pala tinago si Mama. Totoo nga na kung nasaan ang liwanag ay doon din ang dilim. Nasa loob ang mama mo. Bibigyan kita ng 10 minuto. Sige po, Dad. Ma, patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayo nagawang protektahan. Wow, maayos ka lang ba? Ma, huwag niyo po akong alalahanin. Huwag kayong mag-alala. Ilalabas ko kayo rito sa lalong madaling panahon. Song Jende. Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Dad, maaari po bang patingnan si Mama sa doktor? Babalik ako sa the Lee family ngayong gabi. Kakausapin ko agad si Lolo tungkol sa pamumuhunan. Sige. Tatawag ako agad ng doktor. Tulungan mo ako. Oo, kunin mo ang mama ko mula sa pamilyang Song. Hindi problema ang pera. Xiaowu, bakit hindi ka man lang nagsabi sa amin na nakalabas ka na ng ospital para makapagpadala ako ng susundo sa iyo? Halika rito. Lolo, Mama, Tito. Xiaowu, siya ang anak ng Bai family. At ang iyong magiging tita sa hinaharap, bumati ka sa kaniya. Lolo, Ma. Xiaowu, ito ang prinsesa ng mga Bai family. At siya rin ang magiging tiindeng mo. Batiin mo siya. Bakit parang sumasakit ang puso ko? Kumusta? Chingwu, ako pala si Bai Weiwei. Kumusta po kayo, Miss Bai? Nabalitaan ko mula kay Tita Jiang na inaalagaan ka raw ng mabuti ni Hanxiao.
Ngayong nakita na kita. Totoo nga na napakaganda mo. Sobra naman po ang papuri niyo, Miss Bai. Bakit Miss Bai pa ang tawag mo? Napaka-formal naman yan. Tawagin mo siyang tiinding. Sa pagitan namin ni Miss Bai, wala kaming anumang malalim na ugnayan, Ilanayan, anong tawag ang pinagsasabi nyo? Ate, nalilito na ba kayo sa tanda nyo? Ikaw, Sige na. Hang Xiao, hindi ka na rin naman bumabata. Magkababata na kayo ni Weiwei at ngayong nagbalik na siya ng bansa. Itakda na natin ang inyong kasal sa lalong madaling panahon. Nag-aral si Weiwei sa ibang bansa ng ilang taon at wala rin siyang naging nobyo roon. Hinihintay ka lang talaga niya. Totoo yan. Ang pamilyang Bai family at ang pamilyang The Li family ay talagang bagay na bagay sa isa't isa. Magkakilala na kayo ni Weiwei simula bata. Kaya kayo ang pinakaangkop na magkapareha. Napakagaling, magkakaroon na ako ng tiindeng sa wakas. Pakakasalan na ba niya si Miss Bai? Hang Xiao, magsalita ka naman. Gusto mo bang ma-engaged muna o diretso kasal na? Hindi ba't sabi mo gusto mo ako? Wala man lang ba itong epekto sa'yo? Hindi ba't kararating lang ng pamangkin ko mula sa kasal? May karanasan ka na riyan. Ikaw ang magsabi? Dapat ba akong ma-engaged muna? O dumiretso na sa kasalan? Dapat ba akong magpa-engage muna? O dapat bang dumiretso na tayo sa kasal? Isang nakababata lamang si Qingwu. Paano po ako maglalakas loob na makialam sa usaping kasal niyo, tito? Paano kung pilitin kitang sumagot? napakahalaga talaga ng masamang babaeng ito kay Han Xiao. Kahit magpa-engage po o magpakasal si tito at si Miss Bai, binabati ko po kayo na maging maligaya habang buhay. At magkaroon agad ng mga anak. Pagkatapos ng gabing ito, isasama ko na si Mama para lisanin ang Hong Kong City, Li Hang Xiao. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita pang muli. Salamat, Qingwu. Itong tagay na ito ay para sa iyo. Ang masamang babaeng ito, posible kayang nagdadalang tao na siya? Qingwu, sa nakikita ko sa iyo, bakit parang nagdadalang tao ka? Ma, ako. Sumasama lang po ang pakiramdam ng tiyan ko. Ma, huwag po kayong magbiro ng ganyan. Paano magiging buntis si Song Qingwu? Ganoon ba? Pero sa paningin ko, parang nagdadalang tao ka talaga. Tama, hindi naman maiintindihan iyan ng mga lalaki. Kaming mga naranasan ng magdalang tao, alam na alam namin iyan. Mukhang sa pagkakataong ito, Lolo, magkakaroon ng dalawang malaking balita si The Li family. Sige. Pumunta agad sa doktor ng pamilya para patingnan si Xiaowu. Lolo, Li, tawagin niyo ang doktor ng pamilya para matingnan si Xiaowu. kung malalaman nila na hindi ito anak ni Lian, hindi ko na mailalabas ang nanay ko sa Hong Kong City, Lolo. Huwag na po kayong tumawag ng doktor. Talagang hindi po ako buntis. Patingin pa rin tayo. Paano kung mayroon nga? Pangarap ni Lolo na magkaroon ng malusog na apo sa tuhod. Lolo, ako po. Elderly, huwag na po kayong tumawag ng doktor. Song Qingwu, totoong buntis nga siya. Sino ka ba? Paano mo nalaman? Sa akin ang batang ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Miss Shen, bakit hindi ka na lang magtino sa loob ng kulungan? Ano bang ibig mong sabihin sa mga pinagsasabi mo rito? Ziching, paano ka nakalabas? Anong ibig mong sabihin sa mga sinabi mo? Song Qingwu, heto ang resulta ng pregnancy test mo. Itatanggi mo pa ba ito? Xiaowu, talaga bang buntis ka? Magandang balita iyan. Bakit hindi mo ito sinabi sa amin? Paano mangyayaring buntis siya? Elderly, wag muna po kayong masyadong matuwa. Hindi ito sinabi ni Song Qingwu sa inyo. Dahil ang batang dinadala niya ay hindi talaga kay Lian. Ano? Ang dinadala niya sa sinapupunan ay siguradong hindi kay Lian. Ikaw na babae ka? Nakuha mo pa akong pagtaksilan. Magsalita ka. Kanino ang dinadala mong bata sa tiyan mo? Kasuya-suya? Talagang wala kang hiya? Nagawa mo pang pagtaksilan si Ayan? Tama. Kailan pa nagkaroon ng ganitong eskandalo ang pamilya ni The Li family? Kung nasa lumang panahon tayo, parurusahan ka hanggang sa wala ka ng hininga. Xiaowu, sabihin mo kay Lolo, totoo ba ang sinasabi nila? Ang bata sa sinapupunan mo, hindi ba talaga kay Ayan iyan? Lolo, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Hindi ko man lang po siya ginalaw. Kayo, ang paglalambing ninyo dati, pagpapanggap lang lahat iyon? Song Qingwu, sa ginawa mong kawalang hiyaan, saan mo dadalhin ang reputasyon ng The Li family?
Sa kabila ng pagtatanggol sa iyo ng matanda, paano mo nasikmurang gawin ito sa kanya? Walang hiya ka. Kapag nasira na ang pangalan mo at nawala ang proteksyon ni Elderly para protektahan ang buong pamilya ng Hanshao, ay hindi ka rin nila bibigyan ng pagkalinga. Sa oras na iyon ang tapusin ka ay magiging napakadali na lang. Tama, binigyan mo kami ng malaking kahihiyan. Elderly, kailangang parusahan ang kasalanang ito. Kapag kumalat ang balitang ito, kaming mga mula sa The Lee family ay hinding-hindi na makakataas ng noo sa Hong Kong City. Tay, kapag hindi natin inaksyonan ang bagay na ito, tiyak na hindi papayag ang lahat sa The Lee family. Nagkaroon ng ibang lalaki si Song Ching-woo at sinira ang mahabang dangal ng The Lee family. Kaya ayon sa batas ng pamilya, dapat siyang palayasin sa The Lee family. Mga tauhan, dalhin dito ang gamit pampanuri. Sandali lang! Kayo dyan, ihanda ang parusa ng pamilya. Sandali lang! Hangshao, alam kong pinoprotektahan mo siya sa lahat ng pagkakataon, pero usapin ito ng 100 taong dangal ng pamilyang The Lee family. Akin ang bata. Inamin niya. Wala ba siyang pakialam sa magiging epekto nito sa kanyang reputasyon Ano? at sa engagement niya kay Miss Bai? Kay Li Hanxiao, ang bata? Si Li Hanxiao ay tiyuhin niya. Napakagulo nito. Hang Xiao, alam mo bang sinasabi mo? Ninth Lord, huwag mo namang gawin ito para lang tulungan si Song Ching-woo at sadyang magsinungaling. Dahil sa katunayan, sino ba ang hindi nakakaalam na hindi ka interesado sa mga babae? Tama, Tito? Nitong mga nakaraang taon, hindi ba't naging malinis ang iyong pangalan? Paano mangyayari iyon? Hang Xiao, nakataya rito ang dangal ng The Lee family. Huwag kang maging matigas ang ulo. Akin ang bata. Ikaw, nanggugulo ka lang talaga. Si Xiao Wu ay asawa ng pamangkin mo at ikaw ang tiyuhin niya. Kapag kumalat ito, ano na lang ang sasabihin ng iba sa The Lee family? Wala kang hiya. Tito? Asawa ko si Song Ching-woo? Tapos nagawa niyo pang magsama ng patago? Masyado na kayo. Asawa mo? Karapat dapat ka bang maging asawa niya? Nagsasama pala kayong dalawa nang hindi ko alam. Napakasama ninyo. Asawa mo? Karapat dapat ka bang maging asawa niya? Pinahalagahan mo ba siya o minahal man lang? Nangaliwa ka na at lumabas pa sa mga balita. Ano namang kabutihan ang nagawa mo, Lian? Nilagyan mo pa ng gamot ang sarili mong asawa at kumuha ng ibang tao para hamakin siya. Ikaw mismo ay hindi tapat. Anong karapatan mong humingi ng katapatan sa kanya? Kung hindi mo siya mahal, ako ang magmamahal sa kanya. At kung hindi mo siya aalagaan, ako ang gagawa niyan. Tiyo. Hindi mo na kailangang tawagin akong tiyo sa susunod. Hahanapan kita ng abogado. Papatupad ko ang paghihiwalay nyo. Tay, tingnan niyo si Hanshao. Wala man lang siyang kahihiyan. At ikaw naman, masamang babae ka. Siguradong tinukso mo lang si Hanshao gamit ang mga marumi mong paraan. Ngayong araw ay dapat mo akong pagbayaran gamit ang ating patakaran. Subukan mong galawin siya. Hang Xiao, hindi mo na ba igagalang ang batas ng pamilya? Bakit mo ito nagagawa sa akin? Hinintay kita ng maraming taon? Kahit na ipinaalis mo ang bata kay Song Ching-woo, payag pa rin akong pakasalan ka. Wala kang pakialam. Lumayas ka. Ikaw. Lolo, sorry po kung nadismaya kayo. Makikipaghiwalay po ako kay Lian. Wala akong kukunin kahit anong yaman. Song Ching-woo? Hindi ako payag na maghiwalay tayo? Managinip ka. Ayan, di ba sabi mo ay pakakasalan mo ako? Hindi ba't ito na ang tamang oras? Hindi kita pakakasalan. Lolo, hindi ako pumapayag na hiwalayan si Song Ching-woo. Elderly, kailangan may gawin ka para kay Bai family. Tay. Lolo. Tay. Lolo? Lolo. May nararamdaman ka pa bang hindi maganda? Hay, kung magpapatuloy pa ito, mapapagod lang ang puso ko sa inyong lahat. Lolo, patawad po. Halika rito. Ikaw rin, lumapit ka. Pumapayag na ako sa inyong diborsyo. Xiao Wu, kung tunay ang pagmamahalan ninyo ni Hang Xiao, magkasama na kayo. Ang tungkol sa inyo, hindi ko na kayo pakialaman. Papa, si Hanshao ay ang kaniyang tiyuhin. Kapag nalaman ito ng iba, pagtatawanan tayong lahat ng pamilyang The Lee family. Kapag nadiborsyo na si Xiao Wu kay Lian, wala na ang relasyong iyon. Papa. Lolo, hindi po ako pumapayag sa diborsyo. Ching-woo, napagtanto ko na. Mahal pala kita. Huwag na tayong mag-divorce, sige na? Mula ngayon, matutong rumespeto. Dahil siya na ang iyong tiyahin. Hindi, ayaw ko. Noong magkasama pa kayo, hindi mo siya pinahalagahan, tapos ngayon, magpapanggap kang seryoso? Tama na. Magdidiborsyo na sina Xiao Wu at Ayan ngayon din.
Tungkol naman sa kasal ninyo ni Han Xiao. Pag-usapan ninyo iyan. Pagod na ako. Lumabas na kayong lahat. Lahat ay maayos nang nayari. Opo, hiwalay na kami ni Lian. Hindi kita tatawaging tiindeng. Pati ikaw, Tio, huwag kayong magsaya ng masyadong maaga. Anong iniisip mo? Wala naman. Kasi, medyo nalilito ako. Bakit ka naman malilito? Simula ngayong araw, akin ka na. Dadalhin kita sa isang lugar bukas, dapat ay pumunta ka. Sige po, maasahan mo. Bukas, magpo-propose muna ako sa kanya, tapos mag-engage at magpapakasal na. Li Han Xiao, pagod na ako. Bukas ay ilalayo ko si Mama sa Hong Kong City. Lalayo kami sa napakadelikadong pamilya ng mga Li. Walang hiya. Akala mo ba dahil nakipaghiwalay ka na sa anak ko ay magkakasama na kayo ni Han Xiao? Nananaginip ka ng gising. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan kundi sa kapahamakan. Opo, susunduin ko na si Mama ngayon. Makakarating na ako sa Pantalan maya-maya. Sige, magkita tayo mamaya. Ma. Bakit po kayo nandito? Anong ginawa niyo sa nanay ko? Anong ginagawa mo rito? Anong ginawa mo sa nanay ko? Tingnan natin. Huwag kang malikot. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Huwag mo siyang saktan. Song Chingwu, sinabi ko na ba sa iyo na si Hang Xiao ay ang aking lalaki? Sinumang humawak sa kanya ay mawawala sa mundong ito. Basta't pakawalan mo ang nanay ko, isasama ko siya agad paalis ng Hong Kong City at hinding-hindi na ako magpapakita sa harap mo. Huli na ang lahat. Masunurin lang ang mga taong wala na. Ninth Lord, isang oras nang huli si Miss Song, hindi kaya. Hindi na siya darating? Puntahan mo at alamin kung may nangyari bang masama sa kanya. Imbestigahan mo ng maigi. Opo, sir. Anong ibig mong sabihin? Ikaw at ang nanay mo, isa lang sa inyo ang maaaring mabuhay. Mamili ka. Huwag mo siyang saktan. Sa akin mo gawin ang lahat. Sige. Kung ganoon ay tumalon ka rito. Ninth Lord, may masamang nangyari. Pumunta si Miss Song sa ospital. Nandoon din si Jiang Manlin. Kinuha rin niya ang nanay ni Miss Song. Tara. Bakit? Hindi ka ba tatalon? Sige. Kung ganoon, hintayin mong mawala ng tuluyan ang nanay mo. Huwag po, nagmamakaawa ako. Pakawalan niyo po ang nanay ko. Kapag pinalaya niyo siya, agad kaming aalis. Hindi na muling makikipag-ugnayan kay Li Han Xiao. At nagawa mo pang banggitin si Hang Xiao? Kung hindi dahil sa pang-aakit mo kay Hang Xiao, paanong lagi kanyang pinuprotektahan sa lahat ng pagkakataon? Nagdadalang tao ka pa para sa kanya? Walang hiya ka. Maglaho ka na. Tapusin mo na ang buhay mo. Tumalon ka dyan. Li Han Xiao, bago ang lahat, ikaw lang ang iniisip ko. Tila ba? Mahal na kita. Chingwu, delikado. Song Chingwu, delikado. Bakit napunta rito si Hang Xiao? Hindi maaari. Kailangang mawala na si Song Chingwu agad. Hindi ka pa ba tatalon? Wala ka na bang pakialam sa mangyayari sa nanay mo?
Jiang Manlin, masyadong marami ka ng kasalanan. Hindi ka ba natatakot na bumalik ako para pagbayarin ka? Noong nabubuhay ka pa ay wala ka ng laban sa akin. Paano pa ngayong wala ka na? Bruha ka. Maglaho ka na. Bayad ka. Song Qingwu, hindi kita hahayaang mapahamak. Kahit mawala pa ako, sasama kitang magdusa. Bitawan mo ako. Malalaglag na ako. Pakawalan mo ang nanay ko. Sige, bitawan mo muna ako. Mawala ka na. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Walang hiya. Jiang Manlin, sangkot ka sa maraming kaso ng pananakit, mga krimen sa pera, at ngayon ay aarestuhin ka na ayon sa batas. Wala akong ginagawa. Wala akong kasalanan. Nagkakamali kayo, wala akong ginagawa. Sulong. Siguradong nagkamali kayo. Hindi ko ginawa iyon. Akala ko kanina ay mawawala na ako. Ayos na ang lahat. Huwag ka nang matakot. Pero ang nanay ko, Miss Song, huwag po kayong mag-alala. Nang nalaman ni Ninth Lord ang nangyari sa inyo, ay agad siyang nagpadala ng mga tao para iligtas ang inyong ina. Bukod pa doon, ang mga kriminal ay nadakip na silang lahat. salamat. Li Hangxiao. Ma, saan mo po ba ako dadalhin? Nandito na tayo. Xiaowu, alisin mo na ang iyong scarf. Qingwu, mahal na mahal kita. Payag ka bang pakasalan ako para hayaan akong alagaan ka habang buhay? Sir, bawal po kayong pumasok dito. Xiaowu, ikaw lang ang maasahan ni Papa. Tulungan mo naman si Papa na resolbahin ang krisis ng kumpanya. Sige na. Hindi ko na talaga kaya. Sinong nagbigay sa iyo ng permit na pumasok dito? Lumayas ka. Ako? Ayuan? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kapag tinulungan mo ako ngayon, mula ngayon ay aalagaan at itatrato ko na kayo ng maayos ni Wu Wu. Nagmamakaawa ako sa iyo. Malulugi na ang grupong Song. Kapag nangyari iyon ay tapos na ako. Lumayas ka rito. Simula sa araw na ito, wala nang tatay na katulad mo si Xiaowu. Alis? Qingwu, Ayuan, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Sa huling pagkakataon. Umalis ka na rito ng mabilis. Sige na. Xiaowu, gusto lang ni Mama na maging masaya ka. Unahin mo muna ang iyong sarili, bago ang pagiging anak mo sa akin. Mama, magiging masaya po ako. Hangxiao, ipinapaubaya ko na sa iyo ang aking si Qingwu. Ma, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan o apihin ng kahit sino si Qingwu. Naistorbo tayo kanina. Kaya hayaan niyo po akong magtanong muli. Qingwu, tinatanggap mo bang maging asawa ko? Oo, tinatanggap ko.